Nitong Sabado lamang isang barko na naman mula sa China ang namataan malapit sa West Philippine Sea. Ang presensya nito ay nagdulot ng kaba sa maraming Pilipino. Ayon sa AFP, pananakot raw ito sa mga mangingisdang Pilipino. At kamakailan lamang isang hinihinalang Chinese drone ang namataan sa Masbate na ginagamit umano sa pang-espiya. Bakit patuloy ang pananakot ng China? Bahagi ba ito ng plano ng China na lalo pang igiit ang kanilang pag-angkin sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas? Anong paghahanda ang ginagawa ng Pilipinas para harapin ang posibleng giyera? Yan ang ating aalamin. Namataan ang tinatawag na monster ship ng China Coast Guard, CCG, sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Natukoy ito gamit ang Dark Vessel Detection Technology ng Philippine Coast Guard mula Canada at nakita malapit sa Capones Island, Zambales. Sa agarang tugon, nagpadala ang PCG ng BRP Cabra at isang reconnaissance aircraft upang mabantayan ang barkong may pangalan na CCG 5901. Bandang alas 5 ng hapon, kinumpirma ang presensya nito sa Bajo de Masinloc. Sa radyo, tinawagan ng BRP Cabra ang barko, sinabing, China Coast Guard 5901 under Republic Act 12064 Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG, malinaw na layunin ng presensyang ito ang manakot sa mga Pilipinong mangingisda. Ang CCG 5901 ay itinuturing na pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. May timbang na 12,000 tonelada. Ito ay 5 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking barko ng PCG. Dagdag pa ni Tariela, ang layunin ng barko ay gawing normal ang presensya ng China sa lugar at hadlangan ang ating mga mangingisda na magtrabaho sa Bajo de Masinloc. Bukod sa barko, isang underwater drone ang natagpuan sa San Pascual, Masbate. Sinisiyasat pa ang pinagmulan nito, ngunit sinabi ng PCG na ang mga ganitong kagamitan ay ginagamit ng China upang kumuha ng datos sa mga ruta papunta sa Pacific Ocean. Ayon kay Defense Analyst Jose Antonio Custodio, posibleng ginagamit ang mga drone para maghanda ng ruta para sa submarines ng China. Patuloy na nananatili sa lugar ang BRP Cabra upang bantayan ang monster ship. Bagamat may alyansa ang Pilipinas sa ibang bansa tulad ng US, malaking tanong kung sapat ang ating kakayahan upang harapin ang ganitong uri ng agresyon. Ano ang ginagawang paghahanda ng AFP? Mas pinalalakas ngayon ang Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagbili ng mga bagong kagamitan tulad ng radar systems, barko at fighter jets mula sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, South Korea at Japan. Bukod dito, regular na isinasagawa ang mga military drills kasama ang ibang bansa. Ang pinakahuli ay ang balikatan exercises na nakatuon sa pagpapahusay ng kakayahan sa naval at air defense. Ang mga pagsasanay na ito ay mahalaga upang matiyak na handa ang mga sundalo sa aktwal na labanan. Dagdag pa rito, ang modernisasyon ng AFP ay hindi lamang nakatuon sa teknolohiya, kundi pati sa edukasyon. Ang mga opisyal ay sinasanay sa strategic warfare upang maunawaan ang mga makabagong taktika na ginagamit sa geopolitical na laban. Diplomatic relations. Hindi lamang nakatuon sa militar ang preparasyon ng bansa. Mahalagang bahagi rin ang diplomasya. Pinapalakas ng Pilipinas ang alyansa nito sa Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kasama rito ang pagpapahintulot sa paggamit ng mga base militar ng Pilipinas para sa joint military activities. Bukod sa US, aktibo ring nakikipag-usap ang Pilipinas sa Japan at Australia. Nitong mga nakaraang buwan, nagpirma ang Pilipinas ng kasunduan sa Japan para sa technical na suporta sa seguridad sa karagatan. Samantala, nagbigay rin ang Australia ng suporta sa pamamagitan ng pagsasanay ng ating mga sundalo sa amphibious operations. Ang layunin ng mga alyansang ito ay hindi lamang para sa depensa, kundi para rin sa pagpapadala ng malinaw na mensahe sa China na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding tensyon, mas pinaigting ang presensya ng Philippine Coast Guard, PCG, sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng PCG ay regular na nagmamanman sa mga isla at reef na bahagi ng ating teritoryo. Bukod sa presensya ng barko,
May mga radar station na itinayo sa ilang lugar upang mabantayan ang galaw ng mga sasakyang pandagat. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng komunikasyon sa mga mangingisda na madalas maharap sa harassment mula sa Chinese militia. Isa pang mahalagang hakbang ay ang legal na aksyon laban sa China. Sa tulong ng Permanent Court of Arbitration, pinanatili ng Pilipinas ang paninindigan na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng bansa. Ginagamit ang desisyong ito bilang sandata sa global stage upang ipakita ang pagiging iligal ng ginagawang militarisasyon ng China sa rehiyon. Hindi lamang gobyerno at militar ang naghahanda. Aktibo rin ang mga organisasyon sa pagpapaabot ng kaalaman sa publiko. Isang halimbawa ay ang pagtuturo sa mga mangingisda kung paano mag-ulat ng mga insidente sa West Philippine Sea. May mga kampanya rin para sa disaster preparedness, lalo na kung mag-escalate ang tensyon sa rehiyon. Kasama rito ang mga evacuation drills at relief operations plan. Infrastructure development. Bilang bahagi ng kanilang matinding paghahanda laban sa patuloy na pinalalakas na militar ng China, nagsimula ang US at Pilipinas ng malawakang proyekto sa pagpapalakas ng infrastruktura ng militar. Isang malaking bahagi ng mga proyekto ay ang pagpapaganda ng mga airfield, daungan at mga base na matatagpuan sa mga estratehikong lugar malapit sa South China Sea. Pinakamahalaga rito ang mga pag-upgrade sa Basa Air Base na matagal nang itinuturing na mahalaga para sa mga operation sa rehiyon. Kasama rin sa mga bagong proyekto ang pagtatayo ng mga runway sa mga isla tulad ng Pag-asa at Balabac na magiging pangunahing daungan ng mga air at naval forces. Ang mga bagong pasilidad ay magbibigay daan sa mga fighter jets, warships, at iba pang makinarya upang mag-operate ng mas epektibo na mas lalong makabibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa mga agresibong aksyon ng China. Sa ganitong hakbang, patuloy na pinapalakas ang kakayahan ng Pilipinas at ang ugnayang militar nito sa US sa harap ng lumalalang tensyon. Ang papel ng ekonomiya at teknolohiya upang masiguro ang sustainability ng depensa, pinapalakas din ng gobyerno ang ekonomiya. Ang pondo para sa modernisasyon ng militar ay nagmumula sa mga buwis at foreign aid. Sa aspeto ng teknolohiya, nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga tech companies para sa pagpapahusay ng cyber defense. Mahalaga ito upang maprotektahan ang mga critical systems laban sa cyber attacks na posibleng gawin ng China. Sa kabila ng mga hamon, masasabing ginagawa ng Pilipinas ang lahat upang maging handa sa anumang posibleng digmaan. Mula sa pagpapalakas ng militar, pakikipag-alyansa sa ibang bansa, hanggang sa paghahanda ng mga mamamayan, kitang-kita ang seryosong pagtugon ng bansa sa banta ng China. Subalit, sapat na ba ang mga hakbang na ito? Kaya ba nating harapin ang isang makapangyarihang bansa tulad ng China? Yan ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa marami. Ngunit kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang matibay na paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Ano pang ibang paghahanda ang pwedeng gawin ng Pilipinas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.